Okay, ito pong muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman, na palagi kong sinasabi sa aking mga vlog na huwag ninyo akong hanapin sa Pilipinas dahil may mga naghahanap pa rin sa akin, yung mga bago pa. Gusto magpagawa ng baril. Wala po ako dyan sa Pilipinas. Ako po ay nandito sa Kuwait. 20 years na po ako nagtatrabaho dito bilang isang firearms instructor, gunsmith, at ngayon ay consultant na. Ayan, at bago ako bumati ay at magpasalamat sa inyo, ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Kandamas. Okay, ang sabi ni Kandamas, matanong ko lang tay, bagong bili ko magazine ko, hindi fitting sa 1911 45 caliber ko. Ano po magandang purpose tay? So tinanong ko kung sikip, sabi ko masikip ba? Ito naman ang sagot niya, hindi naman masikip, hindi lang kumapit sa magazine cuts. Okay. So yan ang bibigyan natin ng kasagutan at madali lang naman yan. So babati lang ako sa lahat ng isang mapagpalang araw, lalo tigit sa mga OFW, ano man ang oras dyan, mga tanghali, hapon, gabi o tanghali man, ang dalangin ko tayo ay nasa mabuting kalagayan. Ingat po tayo sa ating mga pagtatrabaho, iwasan natin ang mga aksidente at lalo tigit ingatan natin ang ating kalusugan na huwag tayong magkasakit sapagkat walang mag-alaga sa atin dito sa abroad. Ayan, at gusto ko lang pasalamatan ang ating mga subscribers na ngayon tayo ay nasa 35,000, malapit ng 35,400. At maraming salamat sa mga hindi nag-i-skip ng ads, sa mga silent viewers natin sapagkat tayo po ay isang charity vlogger na may tinutulungan na 6 na estudyante na mga anak na single parent. At gusto ko lang ipabot sa inyo ang pasasalamat ng isa nating beneficiaries. Hindi po natin sila ginagamit para gumawa ng content. Ang ginagamit po natin ay ang ating maliit na kalaman at ang kinikita po natin sa YouTube ay tinutulong natin sa kanila para sila ay matulungan sa pag-aaral. Bagaman sila ay libre sa mga tuition sa mga government, ay yung mga allowance at saka yung gamit sa school ay napoprovide naman natin. At ito po ang isa nating estudyante na magpapaabot ng pasasalamat sa lahat. Thank you to all the subscribers of Pinoy Firearms Instructor. This is all the things I buy. God bless you all. Okay, yan po ay isang estudyante na matalino, honor student, at nanghinayang naman tayo na hindi natin siya pag-aralin, lalo't ang tatay niyan ay kinuha akong ninong sa kasal, pero sa kasama ang ugali ng tatay niya, Reggie Garcia, ang tatay ng bata na yan ay nag-asawa ng nakisama sa ibang babae. Okay, OFW ka pa naman, kinahihiya kita, inanak pa naman kita sa kasal, kawawa naman yung anak mo, hindi nasasapatan ng pag-aaral. So tinutulungan natin po yung bata na yan at sana makakatapos siya. Ang pangarap niya ay maging isang architect dahil matalino siya. Okay, at nagpapasalamat po tayo sa mga ating mga sponsor. Okay, kay Alfredo Isidro Ordosipay ng Las Piñas. Maraming salamat sa pagpapadala ninyo sa ating GCash number at si GC Alfonso Official. Ito na yung ating tinatanong mo yung GCash number. Yan. At yung mga gusto pa magpadala at magpaabot ng pagmamahal, maraming salamat sa inyo. Ngayon din sa ating kaibigan dito na Architect Arnel Salvador, sa iyong malaking tulong. At kay Jubil Platoon ng Riyadh, Saudi Arabia, maraming salamat din sa tulong mo. At kay Boy Omay, thank you very much. At sa mga gusto pa magpadala, at sa kaibigan ko ditong mekaniko ng Kia Motors Kuwait, thank you Umbet sa iyong malaking tulong na pinadala sa ating estudyante at tuwan-tuwa sila dahil nakabili tayo ng mga school supplies. At ngayon din shout out sa iyong mga tropa
welcome kayo anytime dito sa ating shooting range. Anumang oras pwede kayong bumalik dito basta open ang ating range. Okay, shout out kay Yasin, kay Apollo, kay Anna May, Mary Grace at Rodora. Shout out sa inyo. Okay, ayan, at bibigyan natin ng kasagutan yung katanungan na bakit ito naglagay na kahit anong magazine na, kahit anong baril, kahit anong pistol, ganito ang gagawin ninyo. Tanggalin ninyo ng grip para kita ninyo yung magazine catch. Ito yung magazine release. Ayan, ito yung magazine release. At sa loob niyan, may makikita kayo dito. Yun. Tuturo natin. Tuturo natin. Yun, meron niyang kuntil. Yun, yung tinuturo ko na yun. Meron niyang kuntil dun na pag ito pinindot mo ay umaatras yan pag pinindot mo ito. Kaya nagre-release. At ang magazine naman ay ito yung magazine cuts. Dito yun pumapasok. So pag pumasok dito yung lock na yan, natural, hindi yan matatanggal. Parang nakausli lang yung papasok yan dito. So pag pumasok yan dito, hindi yan matatanggal dahil nakapasok nga dito eh. Parang ganito. Yan, pag nakapasok na ganyan yan, hindi yan matatanggal. So ang problema niya, hindi nag-i-stay o hindi kumakapit. So ang ibig sabihin niyan, hindi nakatapat yung magazine cuts mo dito. It's either na maaring yung magazine cuts, yung release button ay nandito. Okay, so hindi umabot itong slap na to. Hindi umabot doon, dapat yan umabot doon para Dahil kung yan ay lumampas naman, dadaanan niya. So nandito yung iyong magazine yung release button nandito sa banda rito. Ayan, nandito. So ang problema mo lang ay kikikilan mo lang itong bandang taas na to. Kikikilan mo para maabot siya nung magazine release. Okay? Kasi yung magazine release na yun, pag pinindot mo ay aatras yun para ito bumaba. So hindi siya umabot dito. So mababa yung sa iyo. Kasi hindi nga umabot eh. So ang gagawin mo ay kukuha ka ng pasukat. Kung wala ka nito, sukatan mo kahit ting-ting. Okay? Ang gagawin mo ay makikita mo yung tinuro ko sa inyo na kuntil. Ayun ilawan natin yun, para maliwanag. Yung kuntil na yun, yung kuntil na yun, yung nasa loob na yun, kumuha ka ng pansukat, kahit ting-ting sukatan mo. Sukatan mo dun. Ayun. So ang susukatan mo ay yung taas, wag yung baba. Ayan papakita ko sa iyo yung sukat Sukatan mo yan dito. Kita mo. Yan. Susukatan mo yan. Ang susukatan mo yung taas. So, saglit. Huwag natin ito. Kahit ting-ting, sukatan mo. Yan. Sukatan mo yung bandang taas. Yan Maliwanag ba? Sukatan mo dito yan Pag ginanong ko hindi kita, sukatan mo. Dapat yung pansukat mo ay abot dito sa taas nito. Kung anong taas nito at saka hanggang dito, sukatan mo. Okay? Sukatan mo kahit ting-ting. Yan. Pagkatapos ay ilalagay mo siya dito. Dito. Igaganon mo siya Ayun. Igaganon mo siya dito. Kaya makikita mo yung na yun. Dito. Hindi makita dyan sa camera. Yan. Sukatan mo siyang ganon. Yun. Mula dito sa base, papunta ron. Ang susukatan mo ay yun dito. Yung taas nito. Huwag ka susukat sa baba. Dahil ang sinukatan mo, yung taas din ng kuntil na yun. Dito ka susukat. Yan. At pag nasukatan mo na at namarkahan mo, ay kukuha ka ng maliit na kikil.
Ito pang ano, pwede na itong pang kikil sa yung gamit ng mga karpintero, ginagamit nila pampatalas ng kanilang mga lagari. At pwede mo itong i-adjust. Okay? Pwede mo itong i-adjust pag ganun, walang problema yan. Hanggang do sa tamang sukat. Okay. Maaring ibang brand o maaring hindi natin alam kung original, hindi ko masabi kung original yung baril mo, ano, basta ganun ang gawin niyo, ano man ang baril niyo. Ganun, at kikikilin mo yan hanggang sa umabot doon. Para yan, at isusukat mo siyempre para pag sukat mo ganyan ay maabot siya. Okay, yung sa iyo ay ganito ang nangyari, kumbaga nakaganyan lang siya, kulang pa sa taas. Nakataas na, nakasagad na siya dito, pero siguraduhin mo wala ka ditong mga mga inilagay dito wala kang inilagay dito, baka naman may inilagay ka dito. Tingnan mo kung may inilagay ka dito sa ibabaw na ito. Kung may inilagay ka, baka naglagay ka ng mga dito, mga accessories dito. Baka bumabangga dito, o di kaya tingnan mo rin kung yan ay nakamagwheel. Baka nakamagwheel yan at yung magwheel naman ang may diferensya. Okay, so subukan mo. Ngayon, kung tanggalin mo muna yung magwheel para kung may magwheel yung tanggalin mo yung magwheel, baka yun ang bumabangga kasi baka ito naman ang sumasabit ito. So chichikin mong mabuti. Kung ito ay kung nakamagwheel yan, tinan mo kung ito sumasabit. Meron namang may mga yung iba naman na mga 1911 meron ditong parang islat dito. Tingnan mo kung doon bumabangga. Okay, tingnan mo kung doon bumabangga. Dahil kung may binabangga niyan, kakapos naman yan dito sa taas. Kapos naman yan dito sa taas. So, subukan mo rin na hawakan mo yung halimbawa na ganyan ka, hawakan mo yung magazine na ganyan at subukan mo kung yung bala ay nakukuha niya pag nag-load ka. Kung nakukuha ng magazine. Kasi baka naman mababa yan, nakaganon, hindi niya makukuha yung bala. Hindi makukuha ng ng slide. So ganun ang gawin mo. Checkin mo rin ito kung may binabanggaan ba ito, kung kulang, baka naman kulang sa taas dahil nakamagwheel, may sumabit o kaya dito. Checkin mo muna ito bago ka gumawa ng ganung hakbang. So ayan, sana may natutunan kayo sa mga may ganyang problema ay magagawa natin yan. Okay, manood kayo sa Friday ng aking may announcement lang ako. Manood kayo sa Friday ng aking live dahil may announcement ako doon. Dahil mahirap ngayon mag-upload sa YouTube ng mga videos about baril. May ginawa akong videos nagiging yellow alert. Pag yellow alert, ibig sabihin nun wag mo nang i-upload kasi ganun ang nangyari sa akin nun. Naka yellow alert, in-upload ko, bawal pala yun. Kasi pag ikaw ay mag-upload ngayon, naka-private pa yan. Kaya lahat ng videos ko naka-premiere kasi naka-private muna yan. Pag na-review na ng YouTube yan at naka-yellow alert, hindi yan ma-strike kapag in-upload mo yan. So gagawa ko ng bagong programa sa Messenger na doon ako mag-upload ng mga videos na hindi matanggap ng YouTube at gagawa ko doon ng special class. At kung kayo ay sang-ayon ay pwede kayong mag-enroll doon o magagawa ko special class. Bukod pa yung ating online class, special class ito. Natututukan ko ito. Okay? At yun ang announcement ko. Manood kayo ng aking live ngayong Friday. So yan, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Nag-transmit din naman. At ingat po tayo and God bless us all. Hanggang sa muli natin videos, magtanong kayo at sasagutin ko.